Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Joanne. Dear Kathy G. Magandang hapon, Kathy, at sa lahat ng nakikinig sa programa nyo. Tawagin nyo na lamang po akong Joanne, 28 years old, isang city girl na lumaki sa Maynila. Dumaan na ako sa ilang relasyon, Kathy, at akala ko ay pangmatagalan. Pero nauwi lang sa parehong kwento. Iniiwan at nasasaktan. Minsan, napapaisip ako kung malas ba talaga ako sa pag-ibig o sadyang hindi palang dumarating ang tamang tao. Dahil doon, pinili kong huminto muna sa pakikipagrelasyon at nag-focus ako sa trabaho at sa pagiging solo traveler. Sa paglalakbay ko, Kathy, pakiramdam ko mas nakilala ko ang sarili ko. Halos naikot ko na ang buong Pilipinas at sobra akong nag-enjoy, Kathy. Sa loob ng 3 taon na pagiging single at independent woman, may ilang lugar na hindi ko kailanman malilimutan. At isa na rito ang Bohol. Doon ko nakilala si Noah, isang tour guide. Siya ang nag-assist sa akin sa buong tour ko sa Bohol, Kathy. Hindi siya yung tipong minamadali ang turista. Hinahayaan niya akong namnamin ang bawat tanawin. Sabi pa niya sa akin noon, enjoyin ko lang daw ang buhay kasi hindi natin alam kung hanggang kailan nang tayo nandito. At doon ko mas lalong minahal ang Pilipinas. Ang dagat, ang mga isla, ang chocolate hills na parang paraiso. Tuwang-tuwa pa nga si Noah sa akin dahil para daw akong bata na humahanga sa kalikasan, Kathy. Totoo naman. Lumaki ako sa syudad at sa tuwing nakakakita ako ng nature, pakiramdam ko gumagaan ang lahat. Sa kalikasan, doon ako na-healed. Naging magkaibigan kami ni Noah, Kathy. Dahil na rin siguro madali siyang pakisamahan, hindi siya yung tipo ng lalaki na gusto ko sa physical. Pero habang tumatagal, napansin ko ang mga simpleng bagay sa kanya. Ang pagiging totoo, pagiging kontento at simpleng pananaw niya sa buhay. At doon, Kathy, hindi ko na malayang nahulog na pala ang loob ko kay Noah. Pagbalik ko ng Maynila, nagpatuloy ang communication namin. Nagpalitan kami ng contact number at doon nagsimula ang araw-araw na kwentuhan. Hanggang sa dumating ang panahon, Kathy, bigla siyang nawala. 1 linggo siyang hindi nagparamdam. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Hanggang makalipas pa ang ilang araw, inantay ko na mag-reply siya, Kathy. At doon ko nalaman ang dahilan. May malubha pala siyang sakit. Naka-confine siya sa ospital at hindi niya alam kung kailan siya makakalabas. Hindi ako nagdalawang isip. Bumalik ako sa Bohol, Kathy, para alagaan siya. Dahil nalaman kong mag-isa lang siya, walang pamilya, walang kapatid. Masakit tanggapin na ganun pala kabigat ang dinadala niya sa buhay. Isang araw, habang kumakain kami sa ospital, hindi ko napigilang umamin sa kanya, Kathy. Sinabi kong mahal ko na siya. At sa kabila ng lahat, sinabi niyang mahal niya rin ako. Hindi ko na sinayang ang mga oras na kasama siya, Kathy. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Mula nun, naging kami. Hindi ko itinanggi na natakot ako, Kathy. Dahil alam kong anumang oras, pwede siyang mawala. Mas masakit pa kesa sa mga dati kong pinagdaanan. Pero pinili kong manatili. Pinili kong magmahal. Hindi ko hinayaan na mawala pa siya sa akin, Kathy. Pero hanggang kailan kaya ako magmamahal ng ganito? Hanggang ngayon, naka-confine pa rin siya. At hinihintay ko ang mga araw na gumaling siya para sabay naming harapin ang mundo ng magkasama. Sana, dumating pa ang araw na yon, Kathy.
Masakit lang marinig mula sa mga kaibigan ko at ang mga pangmamaliit nila sa boyfriend ko. Kathy, sa dami raw kasi ng lalaki, bakit pumili pa daw ako ng may sakit at alagain? Marami naman daw akong manliligaw. Hindi na para ipaliwanag sa kanila kung gaano ko kamahal si Noah. Pero masakit pa rin yun para sa akin, Kathy. Ang hindi nila alam, sa kanya ko unang naramdaman matapos ang 3 taon kung papaano mahalin ng totoo. Kathy, kung sakali mang dumating ang araw na muli ako maiwan, pipiliin ko pa rin ang pagmamahal na ito. Dahil mas pipiliin kong masaktan ng totoo kaysa mabuhay ng ligtas pero hindi naman tunay ang pagmamahal katulad ng past relationships ko. Kathy, minsan hindi mali ang magmahal ng taong may sakit. Minsan dun lang talaga tayo tinawag ng puso. Hindi para iligtas sila, kundi para sabay na maging matatag kahit hindi sigurado ang bukas. Ito ang kwentong pag-ibig ko, Kathy. Sana ay may nakuhang aral ang inyong mga tagapakinig. Para sa mga pusong nawawalan na ng pag-asa, meron at meron pa. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Joanne. Love Me, Kathy G.